Okay. So, present ko lang. Ayan. So, okay. Wait lang. Sorry. Alright. Okay po. So, magandang hapon po ulit sa ating lahat. Ayan. Again, thank you, Lord. Salamat sa privilege po na makapag-share ng ating devotion ngayong hapon po. Ayan. So, yan po ang ating magiging topic for this afternoon. Unmasking the enemy, the real life battle. Yan. So, medyo naisip ko lang po to, na-relate ko kasi nga po kung alam nyo yung gera po sa Israel at saka Iran, mga 1 week or 2 weeks na po yung nakaraan. So, pero thank God, nagpapasalamat tayo kasi 3 days ago, nagkaroon po ng ceasefire, yung kanilang nangyayaring war, no? Nangyayaring attack sa bawat isa sa kanila. So, we pray and hope for the best na masolusyonan kaagad sa lalong madaling panahon. Kasi po, marami pong mga tao ang nagsasakripisyo yung kanilang buhay and hindi po nila kilala si Jesus Christ. So, nagiging collateral damage lang sila sa digmaan. So, hindi po maganda yung ganun kasi for my point of view po, no, wala pong nananalo sa war, sa digmaan po. So, yung tao po ang talo doon kasi it deprived yung kanilang bansa, sariling bansa. No? So, but we all know na yan po ay biblical. Lahat po ng nangyayari sa ating mundo, nangyayari sa atin, nangyayari po sa paligid natin, that is all biblical kapag binalikan po natin yung Bible, yung salita ng Diyos. Ayan, so again, patuloy po natin ipag-pray ang Israel at saka Iran na matapos na po yung kanilang hidwaan. Yan. So, yan. So, katulad po ng nangyayari sa Israel sa Iran. So, meron pong mga battle, no? Yan. Nanonood tayo ng mga pelikula. Yan. Yung una dyan sa picture na nakikita ninyo, yan po yung The Iron Triangle ba yan? Or Saving Private Ryan? Yan. Yung, Saving Private Ryan yan, bro. ayan, kilala ni Kuya Edmond. Thank you, bro. Yan yung pangalawa. Anong ano yan? Anong movie yan sa tingin nyo? Ano yata to? King Arthur. King Arthur, yan. Tama, si Gladiator, no? Yung Hmm. pangatlo, Ano yata yan? Aquaman. yan, Aquaman. So there is a battle at saka sa battle meron pong bida, no? Merong kontrabida, may bida po at usually meron pong nananalo. Yan, para po siyang tunggalian. So, yun. Meron din pong mga enemy. Yan, yung mga kalaban po. Yan. Kilala niyo ba yung nasa picture? Yung mga kontrabida, no? Mga kalaban. So, ito si Alligator. Yan, kilala niyo ba yan? Sino nakakakilala niyan? Ng mga ano na to? Yung isa, Enemy. Frank. Yung isa kilala ko yung may tornilyo, si Frankenstein. Ni Frankenstein. Si Kuya Edmond lang yata nanonood ng TV. Nanonood ba kayo ng ng TV o hindi na? Yan, no? So, Ano ko yung mga ganyan na iba. so, ganyan po. In real life, sa buhay din po natin, no? Katulad po ng buhay Kristiyano, meron pong mga enemy. At kailangan po nating ma-identify yun. Kasi we face a lot of battle. Tayo po ay kumakaharap po sa mga battle in everyday life, no? Yan po ang katotohanan bilang mananampalataya. May mga battle po na nangyayari sa buhay natin. And kadalasan, hindi natin alam na ito pala yung enemy. Ba? So, katulad ngayon,
ano ba yung mga battle or enemy na kinakaharap natin, no? Nandyan po yung invade, yung pagkainggit, di ba? Alam naman natin po yung invade, no? Ninanais po natin yung meron ang iba. Sino yung yan, experience yan dati, no? So halos po lahat tayo, we experience that kind of enemy. Nandiyan din po yung pagkakautang, yan, lubog sa utang, nangungutang, o kung ano pa man, no? Patungkol po sa financial, no? Sa pera. At yung iba, anxiety. Yan. Kung talagang marami kang utang, hindi ka nakakabayad po, no? So may magkakaroon ka talaga probably anxiety and fear. So hindi po nalalayo sa atin, no? Yung ating kalagayan, kakaroon po tayo ng mga fear, anxiety because of our condition. So, kailangan po natin itong ma-identify para po mapagtagumpayan po natin. Ayan. So, ang sabi po sa Ephesians chapter 6 verse 12, sa English po, for our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the cosmic powers of this present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places. Mas maganda po sa Tagalog. Ayan, sino pong gustong magbasa sa Tagalog? Ako na po, Okay po, Kuya Edmond. sapagkat hindi tayo nakipaglalaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa may mga kapangyarihan, sa mga tagapamahal ng kadiliman, umiiral sa sanlibutan ito sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ayan, thank you bro. So mas maliwanag, mas klaro po sa Tagalog. Ang sabi po, sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao. So probably pag nagkaka problema tayo sa ating pamilya, sa ating asawa, kapatid, o ating mga anak, o ating kaibigan. So, sa madaling salita po, hindi po sila yung kalaban natin. No? According to the verse, sino daw po yung ating mga kalaban? Yeah? Hindi sa dugo at sa laman. Hindi sa mga pinuno, yung mga rulers, yung mga authority. Yan, the government, authorities, yan po daw po ang ating pakikipagbuno, nakikipaglaban po tayo. And yung higher po, yung mataas niya po na pagpapaliwanag, ito po yung mga spiritual forces of darkness, yung mga tagapamahala ng kadiliman na umiiral po sa mundo natin. And ito po yung mga hukbong spiritual ng kasamaan sa himpapawid. So kaya nga sabi po nila, there is an spiritual battle sa buhay natin. Kasi ang buhay natin, isa na pong buhay spiritual. Nung tayo po ay tumanggap na sa Panginoon bilang Lord and Savior natin, sinasabi po ng Biblia na ang ating kalaban, particularly, tatlo po sila. Yung ating sarili, yung mundo, at yung Diablo. So according to Ephesians chapter 6 verse 12, yan niya po sinabi. Kasi nga po, ang nangyayari pong mga gera na yan, it's the leader, no? Yun po yung supremacy na tinatawag, no? Yung kung sino ba talaga ang malakas, yan, mga bansa na yan. But again, sinabi ko po kanina na yan po ay biblical. Biblical po talaga. Ibig sabihin, mangyayari po yan. Sabi ni Jesus Christ na those are the signs na ang Panginoong Hesus ay malapit na po ang kanyang pagbabalik. Sabi niya nga po sa Matthew, makakarinig daw po tayo ng mga rumors of war, mga tagutom. Sabi niya po doon, tagutom, mga war, digmaan, makakarinig po tayo ng mga ganyan. Pero yan po ay mga hudyat pa lamang. So those are the effects po of the battle that we are facing every day. Yan. Kaya sabi ko po kanina, kapag nag-aaway kayo ng inyong pamilya, so hindi po natin sila kalaban, no? Ang pinakatunay talaga na kalaban natin is spiritual. Okay? The devil, yung mga kampo niya. Kaya dapat ma-identify natin. So meron pong strategy, meron pong taktika ang isang kalaban, no?
kung bakit siya nananalo. Meron pong estratehiya yan. Merong paraan, merong way yan para manalo, diba? Para manalo yung isang katunggali. So, sa buhay Kristiyano natin, kailangan po nating malaman ano ba yung strategy nila. Yan. Oo. Yan. Pakimute na lang ko yan. Yan. So, in our modern times, sa ating relasyon na po sa Panginoon, ginagamit po kadalasan ng kalaban po natin yung doubt and fear. Magkaroon po tayo ng takot, magkaroon tayo ng pagdududa. Yan. Sabihin ng kalaban sa atin, hanggang dyan ka na lang, wala ka na mararating, isa ka ng taong may kapansanan, so wala ka na magagawa. Those are the doubts that the devil is nilalagay po sa puso at isip natin. Yan, kaya magkakaroon ka na ng fear, magkakaroon na ng taong magkakaroon ka na ng fear sa future mo, ano nang gagawin mo. So magkakaroon ka ng doubt and fear, ginagamit po ng kalaban yan. Ang iba naman, pride and arrogance. Kapag tayo ay self-sufficient, meron tayong pera o meron tayong mga resources sa buhay or kahit wala kang kapansanan, no? Yung mga tao ay madalas po yung pride at saka arrogance. Kasi akala po nila kaya na po nila ang buhay, no? We know nakatuon po ang security nila sa mga pera nila, sa mga ari-arian. Kaya nagkakaroon po ng pride and arrogance ang isang tao. And lastly po, yung lust and immorality. Yung iba naman, nagugumol po sila sa pita ng laman. No? Kaya nahahantong po sa mga immoralidad, no? Immorality. So at marami pa pong kagaya niya ng mga taktika yung kalaban na ginagamit o strategy. So paano po natin ma-counter-attack tong mga enemy tactics na to? So, by the word of God. No? Kagaya po ni Jesus Christ when he was tempted, siya po ay nagbigay ng mga verses sa salita ng Diyos. At sa madaling salita po, yung salita ng Diyos ang counter attack natin. No? Because that is truth. Kaya isa-isahin po natin. So doubt and fear, ang sinabi niya po sa 2 Timothy chapter 1 verse 7, ang sabi po, "For God has not given us a spirit of fear, but of power, of love, and a sound of mind." So sabi po, hindi tayo binigyan ng espiritu ng kaduwagan, but power, kapangyarihan, love, and sound of mind. Binigyan po tayo ng common sense. Binigyan tayo ng kapangyarihan. Binigyan tayo ng pag-ibig. No? Na tayo po ay anak ng Diyos. Ang katotohanan po na hindi tayo iiwan, hindi tayo pababayaan. So ano man yung mga doubt and fear mo, sabi ng Panginoon, binigyan kita ng sound of mind, common sense. Binigyan ka po ng kapangyarihan na to resist yung mga hindi po tama na lumalagay po sa ating mga pag-iisip. Okay? Kaya nga po tayo dapat ay pamilyar sa salita ng Panginoon. At angkinin po natin yung kanyang salita. Pride and arrogance naman. So pride goes before distraction. A haughty spirit before a fall. In Proverbs 16 verse 18. So alam naman po natin, no, marami pong mga tao na kapag may mga resources, may pera sa bangko, meron po silang narating sa buhay, meron pong kapangyarihan, nagkakaroon po ng mga pride at arrogante, mapagmataas. Pero ang sinabi ng Panginoon, sila po ay babagsak. Sila po ay ibabagsak. God give grace to the humble. And sabi po doon, binababa niya yung mga mapagmataas. Amen? Lust and immorality. In 1 Thessalonians chapter 4 verse 3 to 5, ang sabi po ng Panginoon, "It is God's will that you should be sanctified, that you should avoid sexual immorality, that each of you should learn to control your own body in a way that is holy and honorable, not in passionate lust like the pagans who do not know God." So yung mga pagano po kasi ng unang panahon, no,
ang sinusunod po nila yung pita ng laman, pleasure. Kung ano makapagbibigay po kasiyahan sa laman. Kagaya po ng addiction today, no? Addiction, immorality, gluttony, no? Yung pagkabusog, yung pagkain. Kaya nga pag tiningnan mo sa mga social media, puro mukbang, puro pagkain ng puno ano. At yung mga TikTok, no? Yung mga nakaano na nag-entice ng lust sa tao to commit immorality, no? Sa mga dapat, yan po ang dapat nating bantayan. Kaya ang sinabi ng Panginoon, lumayo tayo. We should sanctify ourselves. At kapag tayo po ay ibig sabihin sanctify, we separate from sin. Hindi po natin gagawin yung kasalanan. Hindi po natin gagawin yung hindi po nakakalugod sa Panginoon. Kaya binigyan po tayo ng self-control. Ha? Fruit of the Holy Spirit, yun po yung self-control. Dapat ilaan po natin ang ating katawan sa mga bagay na makapagpapabanal sa atin. Okay? So, how do we fight the battle? Okay, sapat naman po, no? Na it's good na alam po natin yung salita ng Diyos. But how do we continue to battle, no? To fight the battle na maging matagumpay po. Tuloy-tuloy yung ating tagumpay. Consistent, intentional yung ating pakikipaglaban. Kasi hindi po natin pwedeng pabayaan yung kalaban, no? Kasi the enemy's tactic is it's just like a roaring lion, sabi po. Parang leon siyang umaatungal, no? Hinihintay po tayo magkamali. Hinihintay po na hindi tayo nakabantay sa kapwa atake ang kalaban. So, sorry, medyo. Yan, so we fight the battle with truth, katotohanan, righteousness, katuwiran, faith, pananampalataya, at yung pang-apat po ang pananalangin o pagdarasal, pagdadasal. So first is the truth. Yan, katotohanan. So ang sabi po sa John 17 verse 17, sanctify them by the truth. Your word is truth. So sino po dito ang patuloy na nagbubulay-bulay ng salita ng Diyos? Yan, amen. Say amen po. Kung nagbabasa kayo ng Bible nyo, you meditate the scripture every day. Sino po dyan? Padadalan po natin ng GCash. Wala. Okay, so we need to meditate the word of the Lord. Sa Old Testament, Opo. sinabi, ah, ah, so sa Old Testament, sinabi po ng Panginoon kay Joshua, day and night, meditate His word. Sabi niya, sa pagtulog mo, sa pagbangon mo, you need to meditate the word of the Lord para palagi mong maalala, palagi mo pong ma-recall, no? Palagi mo pong ma-practice. Kasi yung salita ng Diyos, we need to practice. As we meditate the word of the Lord, kailangan mong i-practice yan para malaman mo. So we need to claim what is the truth. Ano ba yung truth? Na tayo po ay dapat lumakad po sa katotohanan. Kayo po ay anak ng Diyos. You can overcome kung ano man yung mga problema, yung pinagdadaanan mo sa buhay. Kasi ang katotohanan po na kayo po ay anak ng Diyos. We are more than conqueror, sabi nga po. Alam niyo ba yung more than conqueror? Higit ka pa po sa nagtagum. So, you need to claim that word and practice, no? The truth, anong katotohanan. And as we meditate the word of the Lord, nasasanctify tayo, napapabanal tayo. Kasi mas pinipili po natin ang katuwiran, righteousness. Amen? Righteousness, katuwiran, live with integrity. Kasi ang sabi ng Panginoon in 1 Peter chapter 1 verse 15, but just as He called you is holy, so be holy in all you do. So tayo po ng mga Kristiyano, when we receive the Lord Jesus Christ as our Lord and Savior, kailangan po nating masunod yung kanyang salita. At ang unang-una po na ang karakter ng Diyos ay banal. Kaya dapat po tayong banal. Isa po itong pagbubulay-bulay sa sarili natin. Do I walk in the Lord?
in righteousness every day. Kasi every day po dapat yun. Live with integrity. Hindi lang pwedeng angkinin po natin na tayo ay follower ng Jesus, pero yung ating pamumuhay ay hindi naman po nakatuon sa righteousness o holiness. Christians, perfecting is the word holiness. Kasi character ng God yun, character ni Jesus. She is holy. Yan. Kaya po pag bulay-bulayan natin, lumalakad na ba ako? Lumalakad pa rin ba ako sa kabanalan, katulad ng aking Diyos, katulad ng Panginoon? Amen? Ang ating pamumuhay, ang siya pong magpapatunay kung tayo po ay talagang lumalakad sa katwiran o kabanalan. At pangatlo ay ang pananampalataya. We can overcome the battle, the enemy, no? Kahit ano pang ibato ng kalaban, by faith, no? Yung ating pananalig. At kasabay po ng ating pananalig sa Panginoon, yung pagtitiwala sa kanyang plano. Yan. Romans 8:28, ang sinabi po, and we know that in all things, sa lahat po ng bagay, gumagawa ang Diyos ng mabuti for those who love Him, sa mga nagmamahal sa Kanya. Yan, kaya mahal nyo ba ang Panginoon? Then you have faith to trust God's plan. Kailangan mo pong magtiwala. Anumang sitwasyon o anong nararanasan mo ngayon, kabigatan, kahirapan, ano man po ang nararamdaman nyo ngayon. Ngayon po, do you trust God? Nagtitiwala ka ba sa Panginoon na alam niya po ang ginagawa niya? Do you trust God that He will provide? Do you trust God kahit na hindi ka po gumaling sa iyong kapansanan? Kasi ang sabi ng Diyos, in all things, God works for the good of those who love Him. The question po, do we really have faith to the Lord? Kasi sabi natin, faith is the assurance of the things we hope for. Ibig sabihin po, tayo po talaga ay naniniwala na kahit hindi po mangyari ang mga bagay po na inaasahan natin sa Panginoon, we trust fully to the Lord with faith. Kaya nga dapat panghawakan natin yung faith natin. No? Yan po ang pinakamahalaga sa buhay ng isang tao, ng isang Kristiyano. Hindi po mawala ang kanyang pananalig at pananampalataya sa Diyos. And number 4 is prayer. Oh. Pananalangin, panalangin o pagdarasal po. So, prayer, alam po natin na yan po ang ating koneksyon sa Panginoon. So, in prayer po, sabi dito, maintain a constant dialogue. Kasi tayo, nagpipray lang tayo kung may kailangan tayo. Nagpipray lang po tayo kung tayo ay dumadaan sa mga pagsubok na talagang hindi natin kaya. Nagpipray lang po tayo para i-provide ni God yung mga pangangailangan natin. So, hindi yun prayer. Amen? It's not a constant dialogue. Kasi ang pananalangin po natin, consistent, ibig sabihin, tuloy-tuloy po ito, intentional, talagang totoong pananalangin. Okay? Ayan sabi po, Philippians chapter 4 verse 6, do not be anxious about anything, but in every situation, sa lahat po ng sitwasyon, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. Sabi po, kapag tayo po ay nanalangin, lahat po ng kailangan natin, tayo po ay nagpapasalamat na. With thanksgiving, present your request to God. Lahat po ng pwede nating isipin na kabigatan sa buhay, mga pagsubok po sa buhay, ay ang sabi po do not be anxious, but instead, pray. Manalangin ka po. Kung meron kang oras para mag-worry, mag-doubt, kung meron kang oras po to be anxious, to have fear, why don't you pray? Bakit hindi ka po manalangin? Amen po, kasi ang mga taong madasalin, sabi po nila, sabi po ng salita ng Diyos, yun po ang pinagpapala ng Panginoon. Keep on praying, keep on knocking, keep on whatever po na hinihingi natin sa Panginoon.
ng buong pagtitiwala. Kasi ang panalangin po ay hindi lang po paghingi yan. Hindi tayo nananalangin para i-provide ni God lang kung ano-ano ginagawa natin. Kundi malaman ng Diyos yung ating puso, yung totoong nilalaman po ng puso natin. Kaya tayo po ay pray constantly. Pray po, makipag-usap kayo sa Diyos ng may tunay po na puso at mararanasan po natin ang kapangyarihan ng Diyos. Amen? Kaya nga po, kahit hindi po tayo pumiling o nanalangin, ibinibigay po, no? Piniprovide po ng Panginoon ang mga bagay po na hindi natin sukat akalain. Ganun po, kayaman ang ating Panginoon. Sabi ko, according to its riches in Christ Jesus, sabi po ng salita ng Diyos. Siya po ang lumalang ng langit at lupa. Kaya niya pong ibigay lahat yan. But focus po on what God is saying. Mag-focus po tayo sa kung ano ba ang sinasabi ng Diyos. Amen? Sabi nga po nila, kapag tayo po ay naging anxious, naging worry, sinasabi po natin na hindi kontrol ng Diyos ang lahat ng bagay. Pero hindi po ang katotohanan. God is sovereign. God is in control. At yun po ang kapangyarihan ng pananalangin. Kaya ang taong madasalin po, yan po talaga ang pinagpapala ng ating Panginoon. Kasi mayroon silang totoong ugnayan, connection sa Panginoon. Naintindihan po nila ang pananalangin, napakahalaga sa pagiging mga anak ng Diyos at may relasyon sa Diyos bilang Ama po na nasa langit. So ano ngayon ang mga dadasal nyo? Ano ngayon kumusta po ang inyong pananampalataya? Kumusta po ang katwiran? Lumalakad po ba tayo sa katwiran? Para masabi natin po na we can overcome the battle. Ano pa ang sinasabi ng Bible? Paano mo malalaman kung hindi po ninyo binabasa, hindi po natin binabasa o pinagbubulay-bulayan ang salita ng Diyos? Sa palagay po ba natin, anong kaisipan ang ilalagay natin sa ating mga isip? Amen? So, para po maging kumpleto yung ating proteksyon sa mga enemy, the spiritual darkness, para meron po tayong constant protection, the full armor of God. Sabi po sa English, be strong in the Lord in His mighty power. Put on the full armor of God to stand against the devil's schemes, as our struggle is not against flesh and blood, but against spiritual forces of evil. Stand firm, tumindig ka with the belt of truth, the breastplate of righteousness, fitted with the readiness of the gospel of peace. Take the shield of faith to extinguish the enemy's fiery arrows. Para malaman natin, the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. Pray in the Spirit in all occasions, staying alert and praying for all the Lord's people. So isuot po natin ang baluti ng Diyos, the full armor. Ayan, nandyan ba si Kuya Ren? Kuya Ren, Yes po, Bob. yan, pakibasa mo yung Tagalog, bro. Tagalog. Sige. Piso. Sige, brata. Yes, bro. Yan, sa screen, bro. Yes, bro. Tagalog. Ah, yes. Yes. Episo 6:10-18. Magpakatatag kayo sa Panginoon at isuot ang baluti ng Diyos upang labanan ang mga pakana ng dyablo.
Ang ating laban ay laban sa mga espiritual na kapangyarihan ng kasamaan, maging handa isuot ang sinturon ng katotohanan, baluti ng katwiran, sandalyas ng kapayapaan, kalasag ng pananampalataya, helmet ng kaligtasan, at tabak ng espiritu na salita ng Diyos. Manalangin kayo sa lahat ng oras at ipanalangin din ninyo ako upang buong tapang kung maipahayag ang ebanghelyo. Amen. Amen. Praise God. So si Pablo po ang sumulat niyan. Kaya naintindihan ni Paul, hindi yung mga sitwasyon, mga tao sa paligid niya, ang kalaban niya, kundi ang mga spiritual forces, yung mga hukbo na panghimpapawid na kadiliman. Yan po ang kanyang pakikipagdigma. Naintindihan po ni Pablo. Kaya yan po ang encouragement niya sa iglesia po ng Episo. Yung Turkey ngayon, in the modern day, Turkey na po yan. So, yan po ang ating gagawin. Yan. To recap, is to overcome the battle consistently, intentionally, no? We need to know the truth. Basahin niyo po ang Bible niyo. Again, paulit-ulit po sinasabi sa atin, tayo po ay magbasa ng kanyang salita. Kasi po, yun po ang pagkain ng ating espiritu. Kung yung katawan natin, pinapakain natin, gusto natin busugin po eh. Pero yung salita ng Diyos, kailan? Maglaan po tayo. Kasi pag malakas po ang ating espiritu, ang ating spiritual life, yan po ang hahanapin niya. Magbasa at magbulay ng kanyang salita. Righteousness. Again, as you read the word of the Lord, no? Kapag binabasa niyo ang salita ng Diyos, sasabihin niyo doon, lumakad ka sa katwiran, lumakad ka sa kabanalan. Amen po. Yun po ang sinasabi ng Panginoon sa kanyang salita. At patuloy po tayong magtiwala sa kanya, sa mga plano niya po sa buhay natin. Again, hindi po kapansanan, hindi po kahirapan, hindi po kamatayan. Okay, ang makapaghihiwalay sa plano ng Diyos sa buhay natin. Because in the cross of Calvary, victory, di ba? Tagumpay na po. Ang kailangan mo na lang sa buhay ay ituloy. Ha? Ituloy mo na lang po kasi panalo ka na. The cross of Calvary, yun po ang sinyalis po, simbolo na tayo ay matagumpay na. More than conqueror, sabi ni Paul. At yung ating patuloy po na pananalangin. Maintain a constant dialogue. Ako po, no? Ah, at times, I'm guilty about that po also, na pag nagpipray po ako, yung feel ko lang mag-pray. Yeah? Tapos kung medyo yung katawan ko, yan, i-excuse, alam naman ni God na pagod ako. Pero hindi po ganun. You need to pray. Well, kaya nga sabi doon, ang espiritu ay laging handa, pero ang laman ay mahina. Kaya dapat ugaliin po nating manalangin, mag-intercede, ba? Intercede. Hindi lang yung sarili ang pinapanalangin po, pinapanalangin ang buong iglesia, ang buong church, ang buong mananampalataya. Ipanalangin po natin. Interceding to others is also very important in our prayer. So, amen. Praise God po. Thank you. Yan, i-screenshot nyo po para mabalikan nyo po yan. Ayan, so praise God sa ating topic for this afternoon. At tayo po ay magpasalamat, manalangin po. Nandiyan po ang ating breakout question. Sige po, pray tayo. Our Father in Heaven, maraming salamat po sa aming napag-aralan ngayong hapon na to. We know, Lord, that marami pong mga battles, mga digmaan po sa buhay na aming kinakaharap ngayon, Panginoon. Kapansanan man, relasyon man, sa aming mga negosyo man, sa trabaho man, sa relationship namin sa kapwa, sa church man, Panginoon, sa ministry, and even our country and through the whole world, Lord. You give us an assurance, Lord, that we put on the whole armor of God. Alam po namin, Panginoon, na ang pinakatunay namin na kalaban ay ang aming sarili, ang mundo,
at ang diablo at ang kanyang mga kampon, Panginoon. So Lord, salamat po sa mga katotohanan na to, na inyong salita, Panginoon, nagbibigay po sa amin ng kalakasan, Panginoon, kapangyarihan para po mapagtagumpayan ang mga pakana ng kalaban. Thank you, Lord. And as we discuss, Lord, bigyan niyo kami ng wisdom to encourage one another. Kapulutan po ng aral para kami po patuloy po na mabago. In Jesus' name we pray. Amen and amen. 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 Thank you, Bro Mark. Okay, so yun po yung ating breakout discussion. Nakalagay po dyan.